nawa po ay maging matatag kayo sa lahat ng pagsubok na dadalan nyo pa. So, yun lamang po, muli po, disclaimer po, inuulit ko po, hindi po ako abogado, hindi po ako eksperto, at ako po ay base lamang po sa aking natutunan, at base lamang po sa aking mga karanasan, sa aking buhay. At yun lang po, maraming salamat at pagpalayan po tayo ng pong may kapal. So, yun po, isang mapagpalang umaga ng po muli sa atin mga boss. Disclaimer po ulit po, hindi po tayo abogado, hindi po tayo eksperto pagdating sa batas. Diba sila lamang po sa ating natutunan sa ating mga training and seminars na atin pong ina-apply sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So, ito po ay, ang topic po natin to ay dagdag sustento ng ama sa kanyang anak. Ito po kasi ay base po sa ay isang ginang na lumapit sa atin at humingi ng payo na kung maaari po bang humingi ng dagdag na sustento para sa kanyang anak. So, yun po yung ating magiging topic ngayon, dagdag sustento po. Ito po ay isang totoong mangyari, isang totoong nilapit po sa atin. Actually po yung lalaki naman na hindi naman tumangging magbigay ng sustento sa kanyang anak. Napagkasunduan po nila nung una na 6,000. Una, mas mataas sa 6,000 ang hiningi ng ang kanyang asawa ng babae, ng lumapit sa atin, ng ginang. At yung lalaki ay humingi ng nag-petition po sa family court na kung maaari po ay babaan yung hinihingi ng babae dahil sa kadahilanan. Kailangan po kasi kapag po kayo ay humingi ng diskwento or mas mababa sa hinihingi ng asawa mo o asawang babae, kailangan po ay naayon sa batas at kailangan din po ay may katunayan na hindi mo kaya o wala kang kakayanan para doon sa hinihingi. So, balit kung ito naman po ay kung ikaw ay may kakayanan, maaari pa pong humiling ang inyong asawa o maaari pang taasan ang sustento na napagkasunduan nyo. Sa napagkakasunduan po, halimbawa po, nagkasundo po kayo ngayong taon na to, ay hindi po panghabang buhay na gano'n na po yung inyong sustento sa inyong anak. So, ayan po sa ating family code, maaari po humiling ulit ang asawa nyo kung nahihirapan siya sa gastusin para sa iyong anak. Dahil habang lumalaki pa yan, lalo lumalaki rin po yung gastusin ng inyong anak. Halimbawa po, nung nag-uusap kayo, sustento lang ko sa gatas at pampers, medyo mababa pa ng kanyang gastusin. So ngayon po, habang lumalaki siya, hanggang sa nag-aaral na siya ngayon, kailangan po masustentohan siya sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pagkain, sa kanyang tirahan, damit, gamot, kung magkakasakit po siya, transportasyon, at lalo na po yung edukasyon. So, ganun po yun. So, kailangan po, kailangan lang po ng babae, kung kayo po ay hingi ng dagdag na suporta, umabot po kayo kung kayo naman po ay walang kakayanan, umabot po kayo sa PAW, ilapit nyo po sa PAW, tapos
file po ng petition to support para po yung dating napag-usapan nyo na halaga. Halimbawa po, napag-usapan nyo is 6,000. Sa tingin nyo at makikita nyo naman na hindi na sapat, maaari pa nyong dagdagan po yun. O halimbawa, ang trabaho naman ng asawa nyo maganda at sumasahod ng sabihin na natin, let's say, 50,000. So, i-check nyo po. I-check nyo rin po kung may kakayanan po yung asawa nyo para may sustento po yung hinihingi nyo. Kung kakayanin nyo po, maaari po kayo mag-demand sa kanya. So, si lalaki naman, kung kaya mo naman din, total, anak mo naman, di ibigay mo na yung hinihingi ng asawa mo. Ano po, ganun po yun. Kasi, problema ko kasi, ganyan, pag ako nagkakahiwala yung mga magulang, hinihingi na lang ng babae yung support. So, lalo na po pagka ang anak niyo po ay may karamdaman o kakaibang karamdaman. Let's say, may matinding karamdaman. Gaya po ng mga autism. Ayun po, gaya po ng mga ganun, panghabang buhay na po yun. Sigurado po yun na panghabang buhay na po yun. Tiyak po yun na hindi na po makapagtrabaho yung babae kung tututukan niya po yung kasi napakahirap po sa isang magulang na isang babae na ipaalaga yun dahil sigurado po yun pag nagtantrum po yung mga ganun, yung matinding autism, sigurado po hindi kakayanin po na mag-aalaga yun. Kaya kailangan na po doon ng focus. Kumbaga, hindi na talaga at talagang hindi na makakapagtrabaho yung babae nun. Pag gano'n po yung sitwasyon. Ito ay base lamang po sa mga nakikita ko na mga nangyayari sa araw-araw na pamuhay. At nakikita ko rin po sa mga ibang tao kung gaano kahirap po mag-alaga ng may batang autism. So, ikaw naman, kung ikaw ng lalaki po, siguro anak mo naman yun. Naisip mo naman siguro. At kaya mo naman ibigay yung hinihingi ng dati mong asawa. So, siguro, pag-usapan na lang po ninyo. Pag-ganahan nyo ng edad sa korte. O kung edad nyo man po para sa mas legal na pamamaraan, gawin nyo po. Pero sinasabi ko lang po, sana po ay magkasundo sa pagdating sa ganung part kasi pag-uusapan nyo dito ay yung kapakanan ng anak ninyo. So, yun po. Inuulit ko po sa mga mag-asawa na di na nagkakasundo, yung supportan nyo sa bata, kailangan nandun pa rin po. Ngayon po, pagdating na po sa suporta, kaya nga sinabi ko, nababago po yung pagbibigay ng support. Nakabase po sa kakayanan ng lalaki. Halimbawa po, si lalaki naman nawalan ng trabaho or bumaba yung trabaho niya o mas mababa yung sweldo niya. So, hindi mo rin maaari pong magdemand ang babae na let's say, ang sahod niya kanina ay 50,000. Ngayon, ang sahod na lang niya ay 10,000. Tapos, ang hinihingi mo ay 10,000 din. So, hindi po pwede yung gano'n kasi may mga ibang needs din po yan. Mamaya, kailangan niya. Siyempre, kailangan niya ng kumain. Siyempre, pambayad niya sa bahay, tubig, o kaya tumutulong din sa mga magulang niya. Mga ganong sitwasyon po ba? Kaya, binabalanse lang din po ng batas kung ano po yung kakayanan ng isang lalaki. At the same time po, kung halimbawa rin po naman na wala namang karamdaman ng inyong anak at may kakayanan naman din ng babae, kasi sa patas naman talaga dapat tulong. Pag mag-asawa na ho kayo, tulong yun pa. Dapat dalawa ho kayong sustento o susuporta sa anak ninyo. Dahil nga lang po, pagka mga ganun sitwasyon, kagaya ng nabanggit ko na lumalapit sa atin, kailangan po yun ng mabantayan na ng mabuting kanyang anak kasi nga dahil nga po sa kanyang
sakit o karamdaman. So, yun po. Gaya po ng sinasabi ko, kailangan na po pagkasunduan na lang at hindi na umabot po sa hanggat maaari hindi na umabot sa korte. Pag-usapan na ho ninyo ng maayos. Lalo po sa part ng lalaki, sigurado naman, anak nyo naman yun, at anak mo naman talaga sigurado yun, kung may kakayanan po kayo, gawin nyo na lang po. So, yun lang po. Sana po nakatulong po tayo sa konting advice po sa ating lumapit sa atin at humingi ng payo. So, ganun po, kung kayo po ay humihingi ng dagdag sustento, lumapit po kayo sa mga sapaw para hindi na po kayo gumastos. At humingi kayo po ng petition to support para madagdagan po yung support or sustento po ng inyong asawa. So, ganun lang po. Hindi po masyadong masalimuot yan. Kailangan lang po natin talaga maglakad or pumunta tayo kung saan po nararapat napuntahan para po ma-actionan ang ganung mga gusto nyo pong mangyari. So, halimbawa naman po ay gusto nyong humingi ng sustento, tayo naman po magbigay yung itong sustento yung asawa, lumulog po kayo kasi may tinatawag naman tayong family court. Doon po, alam ko po doon nililitis ang mga usaping pamilya. Or pwede rin po kayo, pag di na talaga nagkasundo, mag-co-parenting na lang po kayo, para mas maunawaan po natin kung ano po yung magiging papel natin bilang isang magulang na magkahiwalay na. Kasi malaki epekto para sa bata po ang magulang ay nagkakahiwalay. So, yan lamang po at sana po nakatulong po tayo sa lumapit sa atin. Nakapagpayo po tayo ng maayos at sana nawa po ay mangyari po ang kanyang ninanais o kanyang hinihiling sa kanyang asawa. So, sa iyo po ma'am, ma'am Anonymous, di ko na po babanggitin kung ano ang pangalan nyo. Maraming salamat po sa tiwala nyo sa akin at dalangin ko po na sana po ay maging maayos po ang inyong kahilingan sa inyong dating asawa. Nawa po ay maging matatag kayo sa lahat ng pagsubok na dadalan nyo pa. So, yun lamang po, muli po, disclaimer po, inuulit ko po, hindi po ako abogado, hindi po ako eksperto at ako po ay base lamang po sa aking natutunan at base lamang po sa aking mga karanasan sa aking buhay. At yun lang po, maraming salamat at pagpalayan po tayo ng pong may kapal.